Pante sa tanghali. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Actually, yung mga bakuna ay nangyari yan nung last quarter ng last year, no? So, nabigay yun. Pero ang sinasabi nga nila, yung bakuna na yon may epekto pa rin dyan. Kasi pag nalilimitahan ng human interactions, there's a tendency talaga na mas magkakaroon sila ng, sabihin natin, mas stressful. Marami rin yung 177. So kaya nag-iingat po kami ngayon at patuloy naming minamantyagan ang kaso ng dengue dito sa ating syudad. Araw ng Miyerkules, January 14, 2026. Para sa Abante sa Tanghali, ako po inyong kaabante, Eli Saludar. Para sa isang oras sa balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494 Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib-puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Tanghali. Ako po ang inyong kaabante, Bea Rose Santiago. Sa ating mga headlines. Pilipinas hihingi ng tulong sa Interpol sa pag-aresto kay Zaldico. Bureau of Immigration hindi na namumonitor si ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mahigit 21 billion assets na freeze ng ICI sa asset recovery ng flood control investigation. Mga OFW, tinawag ni PBBM na mga hari at reyna ng overtime. Cebu City, idineklara ang January 16 bilang araw ng pagluluksa sa mga biktima ng landslide. Patas na investigasyon sa kasong sexual assault laban sa isang pulis, tiniyak ng PNP. Mahigit 81 million pesos halaga ng hininalang tobats na kumpiska sa bebot sa Pasay City. Sanggol itinapon sa basurahan sa barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Sa balitang abroad, paglapag sa karapatang pantao na ginawa ng Iran para pigilan ang protesta ayon sa United Nations Human Rights Council. Samantala, sa balitang sports, Alex Iala may wild card sa doubles ng Philippine Women's Open. Sa balitang showbiz naman, mag-ex na sina Janine Gutierrez at Paulo Avellino muling nagkasama sa isang birthday dinner event. At sa ating balitang viral, si Kuya na tila nagwala nang hindi isama mamalengke ng kanyang mama. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, nasa proseso na ang Pilipinas ng paghingi ng tulong sa International Criminal Police Organization o Interpol para sa pag-aresto kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y nagtatago sa Portugal. Ayon sa DILG, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gobyerno na formal na mag-apply ng extradition kahit walang umiiral na kasunduan ang dalawang bansa. Anila,
Malaking tulong ang Interpol kung mapapatunayang nasa Portugal si Ko. Naharap si Ko sa mga kasong graft, malversation at falsification of public documents kaugnay ng umaring anomalya sa flood control projects sa Oriental, Mindoro. Umabot na sa mahigit na 21 billion pesos ang halaga ng mga na-freeze na assets na nasabat ng Independent Commission for Infrastructure or ICI Asset Recovery Technical Working Group, TWG. Ayon kay BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, kabilang sa mga nakumpiska ang bank assets, air assets, insurance policies, e-wallets at iba pang may kaugnay sa mga flood control projects. Hindi pa kasama rito ang mga luxury cars na inuugnay sa dating Congressman Zaldico. Inaasahan pang tataas ang halaga habang nagpapatuloy ang asset recovery. Maglalabas na ang ICI Technical Working Group ng pinal na listahan ng sa mga susunod na araw. Korte, pinakikilos na ang mga otoridad sa pagdakip kay Atong Ang. Umaabante sa balita, si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas na makuha natin ang kopya ng arrest warrant laban sa kilalang business tycoon na si Atong Ang maging sa 17 pang individual. Ito ay kaugnay sa pagkakadawit nila sa pagkawala ng mga sabungero. Walang nirerekomendang piyansa ang Santa Cruz sa Laguna RTC Branch 26 laban sa kilalang businessman na si Atong Ang at iba pang mga kasabwa. Ito ay base sa 2 pahinang kopya ng warrant na nakuha ng Abante News. Kasong kidnapping na may kasamang homicide na inilabas noong January 13 o kahapon. Sa pagdakip kay Ang, inatasan ng mga otoridad na magsuot ng body-worn cameras at alternative recording device base na rin sa kautusan ng korte. At yan muna ang pinakahuling balita. Ako si Isaiah Mirafuentes. Abante! Iginiit ni Interior Secretary John Vic Remulla na aligasyon pa lamang ang umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Remulla, wala pang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant ang DFA, DILG, PNP at Center for Transnational Crimes. Aniya, hanggang ngayon ay wala pang talagang nilalabas na arrest warrant. Huminto sa pagdalo sa Senado si De La Rosa noong nakaraang taon matapos sabihing may nakitang digital copy ng warrant ang kanyang kapatid. Noong nakaraang buwan, kinumpirma rin ng DILG na minumonitor nila ang galaw ng senador dahil sa posibleng ICC warrant. Reforma sa party list system ang ipinangako ng oposisyon sa inihain nilang panukala sa Kongreso. Ito raw ay para wakasan na ang paggamit nito sa pansariling interes. Narito ang umabating balita ni BNC reporter Hannah T. Pati pangalan ng party lists dapat na raw baguhin. Ito ang isa sa itinutulak ng oposisyon na malawakang reforma para putulin ang anilay matagal ng abuso ng mga political dynasty at government contractors. Naghain si Senator Risa Ontiveros ng Senate Bill No. 1656 kasabay ng kaparehong panukala sa mababang kapulungan na inihain ng Akbayan Party List na gustong baguhin ang Party List System Act. Sentro ng panukala nila ang tahasang pagbabawal sa mga political dynasty na sumali sa party list system. Sa ilalim ng bill, hindi na pwedeng maging nominee o kinatawan ang mga asawa o kamag-anak ng mga nakaupo o kapwa-kandidato hanggang 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, bawal kahit ang magpinsan. Tila nagiging backdoor na raw kasi ang party lists para sa mga pamilyang matagal nang nasa kapangyarihan. Pinupuntirya rin ng panukala ang mga party list na may koneksyon sa mga kontrata ng gobyerno. Bawal na raw dapat maging nominee o kinatawan ang sinumang may direct o indirect interest sa mga kumpanyang nagbibid o nakikinabang sa government projects. Malinaw daw na conflict of interest ito, lalo na kung ang isang mambabatas ay pumapabor sa infrastructure budget habang ang kumpanya niya ay nakikipag-compete din sa mga proyekto.
Hindi rin dito natatapos sa mga reforma. Gusto rin kasing ipagbawal na ang registration ng mga party list na ang pangalan o imahe ay hawig sa mga TV o radio program, mga government assistance program o pangalan ng mga politiko, celebrity o public figures. Ayon sa oposisyon, ginagamit ito ng ilan para sa name recall at panluloko sa botante, imbis na tunay na sexual advocacies. Isa pa sa mahalagang panukala nila ay ang pagtatanggal ng 3-seat cap sa party list system. Sa kasalukuyan kasi, kahit gaano karami ang botong makuha ng isang party list, hanggang 3 pwesto lang ang pwedeng makuha nito sa Kongreso. Ayon sa bill, nilalabag daw nito ang diwa ng proportional representation at dapat ay makuha ng mga partido ang bilang ng pwestong tunay na katumbas ng mga botong nakalap nila. Pinakilala ang party list system sa bansa noong 1998 matapos ito maging batas noong 1995. Sa ilalim nito, 20% ng kabuang miyembro ng House of Representatives ay nakalaan para sa party list groups. Sabi sa konstitusyon, bibigyan ng party list ng boses ang marginalized o underrepresented sectors sa Kongreso, gaya ng mga magsasaka at indigenous communities. Pero nagbago ang landscape ng party list system matapos ang isang landmark decision ng Korte Suprema noong 2013. Ayon dito, hindi na limited sa marginalized sectors ang party lists. Hanggat kinakatawan daw ng party list ang isang sektor na tinutukoy ng batas, maaari itong sumali sa eleksyon. Sabi ng oposisyon, tugon ang mga reforma nila sa mga investigasyon ngayong tila nagpapakitang malaki ang porsyon ng party lists pagdating sa political dynasties at mga kontrobersyal na proyekto sa gobyerno, kabilang ang flood control projects. Para sa Abante, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Congressman Terry Ridon pinabulaan na wala ng gana ang mga kongresista sa impeachment case ni VP Sara. Umaabante sa balita si Abante reporter Mavic Trinidad. Abante Radyo Live Report. Pinakatampok sa mga sinagot ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa isang media forum sa Maynila ay ang issue ukol sa pagtatapos ng 1-year bar ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa February 6. Sabi ni Ridon, hindi raw totoo na nawawalan na ng gana ang mga kongresista sa impeachment case ni VP Sara. Busy lang daw kasi ang mga kongresista sa kani-kanilang mga distrito habang wala pang sesyon ng Kongreso. Pero naniniwala siyang sakaling may mag-file muli ng impeachment laban kay VP Sara, muling mabubuhay ang dugo ng mga mambabatas dahil ito na may bahagi ng kanilang trabaho at mandato. Pinabulanan din niya ang balitang may kapalit umano na halaga ang pirma bilang pagsuporta ng mga kongresista, partikular sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Nilinaw ni Ridon na ang impeachment ay base sa conscience vote at hindi dahil sa pangako umanong kapalit sa ibibigay na suporta ng mga kongresista. Ako si Mavic Trinidad, Abante. Samantala, mga OFW tinawag ni PBBM na mga hari at reyna ng overtime. Umabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Abante Radyo Live Report. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa pag-unlad ng United Arab Emirates dahil sa kanilang kasipagan at tiyaga sa kanilang mga trabaho. Sa mga OFW sa Abu Dhabi bilang bahagi ng kanyang working visit sa nabanggit na bansa. Sinabi ng Pangulo na puring-puri ng mga employer ang mga Pilipino at mahal sila ng kanilang mga amo dahil sa kanilang kasipagan at malasakit kahit hindi mga kalahi. Sa katunayan anya ay ang mga Pilipino ang hari at reyna ng overtime sa Abu Dhabi nilang hindi matawarang kasipagan at pagmamahal sa kanilang mga trabaho. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga OFW ang nagdadala ng dangal sa Pilipinas, kaya sinisiguro nito na lahat ay nasa mabuting kalagayan ng mga ito. Mayroong halos 1 milyong Pilipino ang nagtatrabaho ngayon. Ako si Eileen Taliping, Abante. Nagbabala ang Department of Budget and Management o DBM sa publiko laban sa mga individual na mga nag-aangkin na may koneksyon sa Local Government and Regional Coordination Bureau or LGRCB upang mapabilis umano ang pagproseso ng Local Government Support Fund or OLGSF.
Ayon kay DBM, walang fixer or middleman sa LG RCB at hindi dumadaan sa personal na koneksyon or kakilala ang pagproseso ng LGSF. Idiniin din ng ahensya na dumaraan sa masusing pagsusuri at approval ang pagpapalabas ng pondo alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Pinahunaan ng DBM ang publiko lalo na ang mga lokal na pamahalaan na makipag-ugnayan lamang sa opisyal na communication channels ng ahensya para tamang impormasyon at wastong proseso. ICI at BOC nangangala pa rin ng impormasyon sa mga nakuhang sasakyan sa BGC. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Eli, dobleng kayod na ang Bureau of Custom at Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon kaugnay sa mga nakumpiskang mga mamahaling sasakyan sa isang condominium sa Bonifacio Global City o BGC noong January 8, 2026. Ang mga nasabing sasakyan ay umano'y pamamay-ari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kung saan nasa kustodiya na ng ICI. Ayon kay DOC Deputy Chief of Staff Chris Bendijo, sinisilip na nila ang proseso sa pag-import ng mga luxury cars ni Ko habang iniimbestigahan niya ng ICI kung saan nanggaling at ang pondong ginamit sa pagbili sa mga sasakyan. Sinabi naman ni ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. nagpapatuloy ang paghahanap sa iba pang luxury vehicles matapos na matagpuan ang 34 na susi na sasakyan na tauhan ni Ko. Una nang sinabi ng DOC na may probable cause sa paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act ang mga naturang luxury car. Nabatid ang kusang nagbigay ng impormasyon ng isang pribadong individual tungkol sa mga luxury vehicle na umano'y konektado sa dating kongresista. Sa ngayon, Eli, nandito tayo sa may Independent Commission for Infrastructure at kung nakikita nyo sa aking likuran, yan yung mga sasakyan na nakumpiska na inuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Umanaw ang dating Pangulo ng Metrobank Foundation na si Anicito Chito Sobrepeña, isang leader na kinilala ng mahabang taon na naglilingkod sa publiko at pribadong sektor. Nagbigay-pugay ang Metrobank Foundation sa higit na 3 dekadang pamumuno ni Sobrepeña na humubog sa advokasya ng institusyon para sa edukasyon, kalusugan at pambansang kaunlaran. Sa kanyang liderato, pinatatag niya ang konsepto ng corporate social responsibility at pinalawak ang mga programang nagbukas ng oportunidad para sa iba't ibang sektor ng lipunang Pilipino. Sa opisyal na pahayag, sinabi ng Metrobank Foundation na si Sobrepeña ay mapayapang pumanaw habang binigyan diin ang kanyang mahalagang ambag sa misyon ng organisasyon. Bukod sa Metrobank Foundation, nagsilbi rin si Sobrepeña bilang Cabinet Secretary sa administrasyon ng dating Pangulong Corazon Aquino at Deputy Director General ng NEDA sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Sa mga huling taon, hawak niya ang posisyon ng Vice Chairman ng Manila Doctors Hospital, Chairman ng Manila Taytana Colleges at Trustee ng GT Foundation Incorporated. Ibinahagi ni Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI at Medical Director ng Lipa Medics Medical Center na wala umanong dapat na ipag-alala ang publiko kaugnay na kumakalat na tinaguriang super flu sa bansa. Sa panayam ng programang Abante sa Umaga, sinabi ni De Grano na ang mga sintomas nito ay katulad lamang ng karaniwang trangkaso na nararanasan ng publiko at hindi dapat na magdulot ng labis na pangamba. Ayon pa sa kanya, malaki ang epekto ng pabago-bagong klima ng panahon sa pagdami ng mga nagkakasakit lalo na ngayong pabago-bago ang klima. Dagdag pa ni De Grano, mas binibigyang pansin ng mga ospital ang highly vulnerable patients, kabilang ang mga matatanda, bata at may umiiral na karamdaman na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Tiniyak din niya na ang pagbabantay ng supply ng bakuna para sa mga pasyenteng nangangailangan nito
ay patuloy ang kahandaan ng mga pribadong ospital upang matugunan ang anumang pagtaas ng kaso. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Degrano sa panayam ng Abante sa umaga. Actually, yung mga bakuna ay nangyari yan nung last quarter ng last year, no? So, nabigay yun. Pero ang sinasabi nga nila, yung bakuna na yon may epekto pa rin dyan. No? Ibig sabihin, yung bakuna na yun, may epekto pa rin laban dun sa mga ganitong influenza. Ang tinig ni Dr. Jose Rene Degrano, Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines at Medical Director ng Lipa Medics Medical Center. ICI at Senate Blue Ribbon hindi pinalagpas sa mga banat ni Senator Amy Marcos. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Tinawag ni Senator Amy Marcos na family control ang sentro ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Sa kanyang video parody na Who Wants to be a Trillionaire, tinalakay na hindi naman flood kundi pamipamilya ang pinoprotektahan. Kamag-anak pa nga raw niya ang isa sa nakinabang. Kaya imbis na flood control, ang lumalabas ay family control. Kontrolado ng iisang pamilya kung sino ang tatanungin. Kontrolado kung sino ang iimbestigahan. At kontrolado kung sino ang hindi kailanman gagalawin. Ganun ba? Yung mag-anak na yon, kamag-anak niyo po ba? Binanatan din sa video parody ang Independent Commission for Infrastructure dahil hindi naman daw independent ang unang I sa ICI. Ang tamang sagot ay invisible. Invisible ang proseso, invisible ang mga tanong, at mas lalong invisible ang mga sagot. Hindi nga pumapayag sa live broadcast ng hearing. Kung walang nakikita, walang maririnig. May tinatago ba? Oo nga. Parang invisible nga. Una nang isinawalat ni Senator Amy noong nakaraang linggo na bubuwagin na umano ng Malacanang ang ICI sa February 1. Ako, si Dexter Ganibe, Abante. Nangangailangan ng aksyon mula sa gobyerno patuloy na pagbaba ng presyo ng asukal, partikular ang meal gate price. Yan ang nakikita ni Senador Mig Zubiri matapos bumaba na higit sa 100 piso ang meal gate price ng asukal sa huling quarter ng 2025. Ang dati anyang mababa ng 2,200 pesos na kada 50 kilos na sako ng bigas o sako ng asukal ay bumagsak sa 2,075. Kaya may namumuunaan niyang sugar crisis sa bansa dahil kung tutuusin ay mababa na ito kung ikukumpara sa average price sa mga nakalipas na taon na nasa 2,500 kada sako ng raw sugar. Hirap na nga anya ang mga magsasaka ng asukal, lalo na ang mga small-scale farmers dahil sa mataas na presyo ng mga farm input gaya ng abono na sinabayan pa ng epekto ng pag-alburuto ng Bulkang Kanlaon sa Negros na pangungunahing sugar producer sa bansa. Itinutulak ng senador na magamit na ang Sugar Development Fund sa ilalim ng Sugar Industry Development Act para suportahan ang mga sugar farmers. Sa record ng Sugar Regulatory Administration, 84% na higit sa 88,000 na sugar farmers sa bansa ay mga small-scale farmers na hindi lalagpas sa 5 hektaryang lupain. Binigyan din ni clinical psychologist Dr. Camille Garcia na kayang ibahin ng artificial intelligence o AI ang takbo ng buhay ng tao pagdating sa pakikipagrelasyon. Sa programang FYI sa Abante, sinabi ni Dr. Garcia na nakakabahala ito dahil nalilimitahan nito ang human interaction ng isang tao dahil nakadepende na ito sa AI. Dagdag pa niya, sa sobrang paggamit nito at pagdidepende nito ay may tsansang mas stress ang isang individual pag nakakausap na ito ng totoong tao. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Camille Garcia.
Pag nalilimitahan ng human interactions, there's a tendency talaga na mas magkakaroon sila ng, sabihin natin, mas stressful yung situation na pag nakakausap na sila ng totoong tao and then may mga demands or requirements na ganito, lalo na ako sa pagtatrabaho na talagang face-to-face na yung katrabaho mo, parang hindi ka nasanay. Yan po ang tinig ni Dr. Camille Garcia, clinical psychologist. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa mga fixer na nag-aalok ng tulong sa pagproseso ng travel clearance para sa mga minor de edad na bebiyahe sa ibang bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumalao, ang tanging ligtas at mabilis na paraan ay ang direktang pakikipag-ugnayan sa CPO minors traveling abroad at pagsunod sa mga requirements. Binigyan din na walang otorisadong third-party agent ang DSWD. Dagdag ng kagawaran, maaari na ngayong mag-apply online at pinapayuhan ng publiko na magsumite ng aplikasyon 30 araw bago ang biyahe upang maiwasan ang pagka-offload sa paliparan. Patas na investigasyon sa kasong sexual assault laban sa isang pulis tiniyak ng PNP. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Siniguro ng Philippine National Police na magiging patas ang investigasyon kaugnay ng umano'y kasong sexual assault na kinasasangkutan ng isang pulis. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr., buo ang kooperasyon ng kapulisan sa National Police Commission o NAPOLCOM para sa administratibong investigasyon kaugnay ng nasabing rape case. Sa inisyal na ulat, ang insidente ay nangyari noong Disyembre ng nakaraang taon kung saan ang babaeng biktima ay inimbitahan umano ng suspect na pulis para sa isang pagtitipon. Ayon sa biktima, nawalan umano siya ng malay at huli na niyang nadiskubre na siya ay pinagsamantalahan ng nasabing suspect. Ang mga hinaing ng nasabing biktima at ng kanyang asawa ay personal na pinakinggan ni Nertates kahapon sa mismong tanggapan sa Campo Crame. Ayon kay Nertates, ang PNP ay zero tolerance sa sinumang personel na at sa hanay nito na masasangkot sa kriminal na aktibidad. Tiniyak din ng PNP sa publiko na lahat ng kinakailangang hakbang ay gagawin ng ahensya para suportahan ang nasabing biktima at ang pamilya nito habang pinapanatili ang integridad ng nasabing investigasyon. Ako si Edwin Balasa, Abante. Susunod, mahigit sa 81 million pesos halaga ng hinihinalang tobats na kumpiska sa bebot sa Pasay City. At bagong uri ng langgam nakita sa Rojas, Palawan. Yan din ba mga balita sa pagbabalik ng Abante sa Tanghali. Sa mahabang panahon, kayo ay kasama. Lalong tumibay ang ating pagsasama. Ang boses ko na inyong pinagkakatiwalaan sa inyong mga tahanan ng ilang dekada. Ang tiwala na magiging gabay namin para maghatid ng balita at serbisyo. Isang karangalan na kami pa rin ang inyong kasangga, si Paring Ray Langit. JR Langit po. Kasangga mo ang langit, abante ang best. Laging alalahanin sa anumang laban, kasangga mo ang langit. Kasama rin ang inyong kasangga, JR Langit. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports, tulong. Hindi namin alintana ang malakas na hangin, ulan at baha sa tuwing bumabagyo. Nasa puso namin na ihatid ang balita at bawat impormasyon upang tayo ay maging ligtas sa anumang sakuna. Karamay niyo kami at saksi sa bawat trahedya ng bawat panahon. Makakaasa kayo na lagi naming susuriin ang bawat impormasyon na aming ihahayag. Ito ang aming sinumpaan sa larangan ng pagsasahimpapawid, sapagkat ang balita
ay patuloy na susulong at kasama namin kayo sa pag-abante. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, health workers ipinananawagan na ipagpapalabas ng kanilang medical allowance. Umaabante si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Agarang pagpapalabas ng medical allowance na hanggang ngayon ay hindi pa natatanggap ang panawagan ng mga health workers na nagsagawa ng lunch break protest dito sa tapas ng National Kidney and Transplant Institute dito sa East Avenue, Quezon City. Ayon kay NKTI Employees Association President Jocelyn Quinto, hindi pa naibibigay ang taunang medical allowance para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 7,000 pesos kada empleyado. Gayon din ang allowance para sa 2026 sa kabila daw ng malinaw na probisyon sa Executive Order number 64 series of 2024. Iginiit ng mga health worker mula sa NKTI, Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center at Lung Center of the Philippines na hindi makatarungan ang interpretasyon ng pamunuan ng mga ospital na hindi sila saklaw ng benepisyo dahil sa Magna Carta of Public Health Workers. Dagdag pa nila karamihan sa mga DOH hospital at iba pang ahensya ng gobyerno ay nakatanggap na ng nasabing allowance dahilan upang igiit nila ang patas na pagtrato kasama na ang panawagan para sa aumento sa sahod, regularisasyon ng mga contractual worker at pagresolba sa iba pang isyung pangkalusugan sa lugar ng trabaho. Pakinggan natin ang pahayag ni NKTI Employees Association President Jocelyn Quinto. Charmaine? Yes, Ali, sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang programa ng health worker dito sa tapat ng NKTI sa East Avenue, Quezon City. Yan muna ang latest. Ako si Charmaine Abong. Abante. Maraming salamat kay Charmaine Abong. Samantala, may mga gamot kami na hindi available para sa empleyado dyan sa NKTI kasi ano po yan meron tinatawag na formulary and non-formulary medicines na tinatawag ng DOH. So yung iba namin kailangan na gamot na dapat namin bilhin sa labas, maaari namin gamitin yung medical allowance na to. Kaya tuloy-tuloy po ang panawagan namin na hindi ito mamibigay. okay, yan report ni Charmaine Abong. Samantala, naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng memorandum na nagbibigay ng libreng medical at courier service fees para sa pagre-renew ng driver's license sa mga overseas Filipino workers. Ang espesyal na programa ay ipinatutupad sa ilalim ng pamumuno ni LTO Chief at Assistant Secretary Marcos Lacanilao bilang pasasalamat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sakripisyo at ambag ng mga OFW sa bansa. Saklaw ng benepisyo mga OFW na lumalahok sa mga karaman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at Department of Migrant Workers na isinasagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay ASEC Lacanilao, layunin ng programa na bawasan ang gastusin at abalang nararanasan ng mga OFW sa proseso ng pagre-renew ng kanilang lisensya. Sa pamamagitan ng mga karaban, hindi na kailangan umuwi pa ng Pilipinas ang mga OFW dahil sa direktang nagbibigay ng serbisyo ang mga LTO teams sa ibang bansa. Kasama sa libreng benepisyo ang medical examination at courier service para sa pagpapadala ng nagpoprosesong lisensya patungo sa mga piling tanggapan ng OWA, DMW at mga embahada ng Pilipinas
Dati, umaabot hanggang sa 6,000 pesos ang ginagastos ng mga OFW para sa medical at courier fees na ngayon ay tuluyan ng inalis ng LTO. Mahigit na 81 milyon na halaga ng hinihilalang tobats na kumpiska sa bebot sa Pasay City. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Riloban. Abante Radyo Live Report. Bea, nasamsam ng Substation 10 ng Pasay City Police ang humigit kumulang 81.6 million pesos na hinihinalang mga tobat sa nasabing lungsod kahapon ng gabi, January 13, 2026. Ikinasa ang operasyon sa kahabaan ng Seaside Boulevard, Barangay 76 sa Pasay City kung saan naaresto ang isang babaeng itinuturing na bagong tukoy na high-value individual. Sa nasabing lugar, positibong kinilala at nilapitan ng mga operatiba ang sospek na tumutugma sa ibinigay na deskripsyon. Bumungad sa mga otoridad ang 6 na mga malalaking vacuum sealed na pakete na naglalaman ng puting kristal na substance na hinihinalang illegal na gamot na may timbang na tigda 2 kilo bawat pakete. Kinilala naman ng sospek na sa alias na Parking, 26 anyos. Dinala ang sospek at mga nakumpiskang ebidensya sa Pasay City Police para sa proper documentation at sinailalim sa physical examination bago ipasa ang kaso sa Station Drug Enforcement Unit para sa mas malalim na investigasyon. Ang mga nasabat na tobats ay isusumite sa SPD Forensic Unit para sa laboratory examination habang inihahanda naman ang kaso para sa inquest proceeding sa Pasay City Prosecutor's Office. Ako, si Ryan Riloban, Abante. Bureau of Immigration hindi na monitor si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Umabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. November 11 noong nakaraang taon nang lumabas ng Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang paalam niya, sasamahan niya lang ang kanyang asawa para sa medical procedures sa Amerika. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa ito bumabalik ng bansa. Pero matatandang nakatakda siyang umuwi noong pang December 17. Pero 4 na linggo na matapos ang kanya nakatakdang pag-uwi, hindi pa rin natin nasisilayan si Bonoan. Ayon sa Bureau of Immigration, wala na silang impormasyong natatanggap kaugnay sa lokasyon ng dating kalihim. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala silang naitatalang travel report ni Bonoan. Pero pag-amin rin ni Sandoval, na wala naman kasi silang kakayahang matrak ang lokasyon ng dating kalihim at tanging ang paglabas at pagpasok lamang sa Pilipinas ang kaya nilang matukoy. Nauna nang sinabi ng Bureau of Immigration na wala silang legal grounds laban kay Bonoan. Samantala, matatandang may ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order na si Bonoan para sa kanyang travel monitoring. Sinabi rin ng BI na law enforcement na ang gagawa ng aksyon sakaling may warrant of arrest na laban sa dating kalihim. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Abante Radyo Live Report. Bagong uri ng langgam nakita sa Rojas, Palawan. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Lozares. Abante Radyo Live Report. Isang bagong uri ng langgam ang nadiskubre sa bayan ng Rojas ayon sa pananaliksik ng National Museum of National History na inilathala sa Insect Taxonomy Journal na Halteres. Pinangalan ng Bombisidres sabinashap ang langgam na ipinangalan bilang pagpupugay kay Dr. Sabin Shapa, kilalang wildlife conservationist ng Katala Foundation Incorporated dahil sa kanyang malaking ambaga sa pangalaga ng wildlife sa Palawan. Natuklasan ang nasabing langgam sa Barangay Dumaraw, Rojas. Isa itong nocturnal ant o aktibo lamang sa gabi. Kabilang sa mga natatanging katangian nito ang mas malapad na ulo, matingkad na yellowish brown na kulay at pagkakaroon ng sitay o tila maliliit na buhok sa ulo. Ayon sa ulat, kabilang ito sa Australis species group at bagamat kahwiga ng Bombisidris filipina
Naiiba ito dahil sa mas maitim na kulay, mas magaspang na katawan, mas mahabang kurbadong tinika at dilaw na kulay ng mga bahagi ng paa. Ako si Romel Luzares, Abante. Idineklara ng Sangguniang Panlunsod ng Cebu City ang January 16, 2026, araw ng Biyernes bilang araw ng pagluluksa para sa mga biktima ng pagguho ng lupa sa landfill sa Barangay Binaliw. Inaprubahan ang deklarasyon sa pamamagitan ng isang corollary motion ni Konsehal June Alcober kaugnay ng resolusyon na nagdedeklara ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay Alcober, layunin nitong parangalan ang mga nasawi sa trahedya na nagdulot ng matinding dalamhati sa buong lungsod. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 13 ang kumpirmadong nasawi habang 23 pa ang nawawala dahil sa insidente. Isang misa ang idaraos sa Barangay Binaliw Gym bilang bahagi ng pagunita sa araw ng pagluluksa. Dagdag pa ni Alcober, ito ay pagpapahayag ng pakikiisa ng pamahalang lungsod sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng nasabing trahedya. Umabot sa 41 ang barko at bangka ng China ang namataan ng Philippine Navy sa 4 na lugar sa West Philippine Sea sa unang linggo ng Enero. Ayon kay PN spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kabilang dito ang mga sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Maritime Militia sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Pag-asa Island. Bagamat illegal ang presensya ng mga barko, sinabi ni Trinidad na hindi pa ito itinuturing na direktang bansa at pasok pa rin sa karaniwang bilang na minomonitor ng Navy. Samantala, iginiit ng opisyal ng insidente ng panghahara sa mga mangingisdang Pilipino sa Bajo de Masinloc ay layong pahinain ang kanilang loob. Kaya pinaigting na ng patrol at presensya ng Navy sa WPS. Libreng mental health services arangkada na sa Sorsogon City. Umabante sa balita si Abante reporter Jude Hiccup. Abante Radyo Live Report. Jude. Balikan natin si Jude Hiccup. Jude. Hiniling ng Special Counsel sa South Korea ang parusang bitay laban sa dating Pangulong Yoon Suk-yeol kaugnay ng bigong pagpataw niya ng martial law noong December 2024. Sa huling pagdinig ng Seoul Central District Court, inilarawan ni Yoon bilang umano'y utak ng isang insurgency na layuning manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa hidukkatura at lehislatura. Itinakda ng korte sa February 19 ang paglalabas ng desisyon sa kaso. Samantala, iginiit ni Yoon ang kanyang pagiging inosente at sinabing ang kanyang ginawa ay bahagi umano ng kapangyarihang konstitusyonal ng Pangulo sa panahon ng emergency. Si Yoon ang kauna-unahang nakaupong Pangulo sa South Korea na nahatulang ikulong dahil sa ganitong kaso. At samantala, balikan natin ang report. Libreng mental health services arangkada na sa Sorsogon City. Umabante sa balita si Abante reporter Jude Hiccup. Abante Radyo Live Report. Inaprubahan na ng Sangguniang Panlunsod ng Sorsogon City sa nagdaang regular na sesyon ang isang resolusyong nagbibigay otoridad sa local chief executive na pumasok sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng City Government of Sorsogon at InTouch Community Services Incorporated.
Ang naturang resolusyon ay isinulong ni East District Councilor Angelo P. Rabanilla na naglalayong tugunan ang patuloy na pagtaas ng mga suliranin sa mental health sa iba't ibang edad at sektor ng komunidad. Ayon kay Councilor Rabanilla, mahalaga ang partnership upang maagapan ang mga suliraning may kaugnayan sa depression, anxiety at iba pang mental health challenges bago pa ito humantong sa mas malulubhang krisis. Samantala, kabilang sa mga pangunahing programa ng partnership ang pagpapatupad ng structured at community-based mental health initiatives tulad ng seminars, workshop at outreach activities na nakatuon sa mental health awareness, stress management at emotional resiliency. Ang pagsasanay at pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro, youth leaders, volunteers at frontline workers na unang nakakaharap ng mga individual na nasa mental health crisis at ang pagbibigay ng 24/7 crisis helpline at professional counseling services na maaaring ma-access ng mga residente ng lungsod. Ako si Jude Icap, Abante. Sanggol itinapon sa basurahan sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Umaabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares. Abante Radyo Live Report. Isang kawaawang sanggol na tila kakasilang pa lang ang basta itinapon na lang sa basurahan sa bahagi ng Mountain View Zone 2, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Nakita ang sanggol dakong alas 6 hanggang alas 7 ng umaga ngayong araw, January 14, 2026. Ang sanggol na babae wala man lang balot sa katawan na nilalangaw na nang makita sa tabi ng basurahan. Ang agad namang rumesponde ang mga pulis at patuloy ang ginagawang investigasyon. Ako si Romel Luzares, Abante. Susunod, paglabag ng karapatang pantao ginagawa ng Iran para pigilan ang protesta ayon sa UNHRC. At mag-ex na sina Janine Gutierrez at Paulo Avellino muling nagkasama sa isang event. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang Abante sa tanghali. Umarap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipiya agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Viva! Viva! Viva, Señor Santo! Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad.
Kinundi na ng United Nations Human Rights Council ang marahas na pagtrato ng Iran sa mga protesters na ayon sa United Nations ay malinaw na paglabag sa karapatang pangtao. Kabilang sa mga binatikos ang puwersahang pagbuwag sa mapayapang protesta, pag-aresto maging ng mga bata at pag-atake sa mga medical facilities. Nananawagan ang UN sa Iran na itigil ang karahasan habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Ayon sa ulat, mahigit na 1,000 protesters na ang nasawi mula nang magsimula ang kilos protesta, 3 linggo na ang nakakalipas. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Sa ating balitang sports, sa Pinay tennis queen Alex Iyala pasok na sa wild card ng doubles ng Philippine Women's Open. Umabante sa balita si Abante sports reporter Zeus Valdez. Makikita pa rin ang mga lokal na tagahanga ng tennis si World number 49 Pinay tennis queen Alex Iyala sa aksyon sa Rizal Memorial Tennis Center matapos siyang bigyan ng wild card sa doubles event ng Philippine Women's Open. Kinumpirma ng Philippine Tennis Association na kabilang ang 20 years old na SEA Games gold medalist sa doubles draw ng torneo sa kabila ng hindi patiyak ang kanyang paglahok sa singles main draw dahil sa kanyang kampanya sa Australian Open. Ayon sa PhilTA, may kalayaan ng mga kalahok sa doubles na pumili ng kanilang magiging kapareha dahilan upang manatiling bukas ang opsyon ni Ayala kung sino ang kanyang makakatuwang sa torneo. May kabuuang 32 players ang inaasang sasabak sa Philippine Women's Open kung saan 24 na ang kumpirmadong kalahok, 12 ang direktang papasok sa main draw habang ang natitirang pwesto ay pag-aagawan sa qualifying rounds. Isasagawa ang qualifier sa January 24 at 25 kung saan 8 manlalaro ang usad patungo sa main tournament. Sa kabila ng issue sa schedule, nananatiling bahagi si Iyala ng kauna-unang edisyon ng Philippine Women's Open na itinuturing na pinakamalaking women's professional tennis event na gaganapin sa bansa. Ako si Zeus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Mag-ex na sina Janine Gutierrez at Paulo Avellino muling nagkasama sa isang dinner event. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Romel Placente. Abante Radyo Live Report. Nakita sina Kencho, Paulo Avellino, Janine Gutierrez at Jericho Rosales sa birthday dinner ni Garlic na dating executive sa network na kinabibilangan ng 4. Wala naman tensyon at deadman na nangyari sa pagkikita nilang yun. Mapapanood sa nag-viral na video na nang makita ni Eco si Paulo ay agad din itong nilapitan at niyakap. Si Janine naman ay pinawayan si Paulo. Magpapatunay lang ito na okay na sila Janine at Eco. Hindi nakita sa video kung nagbatian at nagkausap sila Kim at Janine, pero for sure ay hindi sila nagdedman. Bago kasi ang pagkikita ng dalawa ay una na silang nagkita last week sa Star Awards on TV at nagbatian sila. Kanya-kanyang reaksyon ng mga netizen lahat ng mga pagiging ng Kim Pao at Eco sa pagkikita nilang yun. May mga nagsasabi na nagpa-plastikan lang sila, pero yung iba naman ay natuwa dahil nagbatian ang 4 na sikat na artista ng isang network. Ako si Romel Placente, Abante. Balitang viral. Sa ating balitang viral, nasanay ka na bang kasama ang mami mo kapag mamamalengke? Paano kung iniwang kang bigla? Ganito ba ang reaksyon mo sa viral video ni Kuya na halos maglupasay sa daan? Panoorin natin. Ikaw ba na iniwang ka? Ako okay lang basta may pasalubong. Ako gusto ko sumasama kasi nagpapabili ako. Ayun. Maggaganyan din ako. Maglulupasay ka. Okay, yan po ang kabuuan ng Abante sa tanghali ngayong araw ng Miyerkules, January 14, 2026.
Sa ngalan ng buong pwersa ng DWAR Abante Radyo, ako ang inyong kaabante, Bea Rose Santiago. At ako naman po ang inyong kaabante, Eli Saludar, para sa Abante sa Tanghali.